Cardinal, ano po yung mga personal na mga naaalala ninyo na exchanges with Pope Francis? Well, uh, ang pinaka-significant para sa akin yung last Ad Limina visit. Actually, overdue na kami for another Ad Limina visit kundi siya nagkasakit no? At yung last na Ad Limina visit, yung Ad Limina visit, ito yung every 5 years, ang bawat obispo sa buong mundo ay dapat mag-submit ng quinquennial report ang tawag namin. Every 5 years, parang you give an update to the Holy Father how your diocese is doing, ganon. So, yung time na yon, yun nga, nasa gitna ako ng crisis ng drug war dito. At, I don't have to repeat what happened. And nagka-crisis kami because nga, we made a moral stand about the immorality of the drug war, no? Nagbitiw ako ng salita like, it's not only illegal, it is immoral and anti-poor. And they were very strong words. And I can imagine na nagtalagang draw ng reaction from the administration back then. Kaya hindi rin naman ako nagulat na sinampahan ako ng mga kaso. And 4 kaming mga obispo noon na kinailangang humarap ng mga criminal charges. But for me, that was no big deal, no? Ang big deal talaga sa akin yung almost araw-araw, daming namamatay. Hindi ko talaga matiis yun. And parang ang pakiusap ko na noon pa, please lang, huwag niyo silang patayin. Parang ganun. I cannot rehabilitate dead people, sabi ko. Wala namang mag-a-agree na ang mga adik ay dapat mamatay. No? They're sick people. They need our help. Yun lang. It was an appeal to compassion. In the first place, wala naman sa ating batas na nagsasabi that you can just kill. Even judicially, wala na nga yung death penalty, di ba? Now, I didn't know na sinusundan pala ng Pope lahat ng mga news na to. And I didn't know na ang Secretary of State pala, part ng responsibilidad niya, ay ang i-update ang Santo Papa sa mga bishops na nag-undergo ng a kind of crisis, whether positively or negatively. But nung mga panahon na yon, pag sinabing bishops in crisis, medyo negative ang dating. Parang yung laging related sa sex scandal, sexual abuse, mga ganyan, nakakahiya talaga. Because we're dealing with a human church after all. Pero when Pope Francis pala hears of a different kind of crisis dahil sa pastoral na paninindigan at being on the side of the poor and the disadvantaged, talagang tinututukan niya. And I found that out nung dialogue itself, nung nagsasalita ako, ininterrupt niya ako, sabi niya, wait a minute, you aren't that bishop? sabi niya, yes, I've heard so much about what's happening in your diocese. Sabi niya, marami pa siyang sinabi, hindi na makuquote sa publiko. No? But anyway, yung after that encounter, on my way out, hinatak pa niya ako. Kasi usually, pag palabas na, yung parang mag-abraso ko lang sa Santo Padre, sa Santo Papa, and wala nang chit-chat. Yung chit-chat pagpapasok. Pero yung palabas, wag mo na siyang i-delay. Parang gano'n. No? Aba, di ako, umabrasong ganyan. Tapos sabi ko, adios Santo Padre. Gano'n. Mas komportable kasi siya mag-Spanish. Hinatak niya yung aking shoulder, yung aking kamay, no? And he said, espera, puedo bendecirte. Sabi niya, wait a minute. Sabi niya, can I bless you? Parang nadurog talaga yung puso ko. Parang, can you imagine the Holy Father himself offering to bless me? Ganon. I'll never forget that, na pinray over niya ako. Kaya, fast forward nitong synod, na last na pag-uusap namin, ito na yung context na in-announce na ako'y gagawin niyang kardinal. Humarap ako sa kanya. Tapos doon ko nga, sabi ko, Santo Padre, buhay pa ako. And I think I'm alive because I stayed alive because you blessed me. I'd like to thank you, sabi ko. And nagbiro pa nga siya, sabi niya, I am not called now to martyrdom. Yeah. Yung pag-bless na sa inyo, it was in an informal setting, hindi ba? Yes. What does this setting say about the Pope's style? Well, ganun siya talaga. Like,
Kasi kunyari, yung setting namin sa synod, for example, um, yung sanay siyang dumating ng maaga. So kunyari, nag-lunch break kami. Pagkatapos, mag-i-start kami ng 3 o'clock, 2:30 nandun na siya. At deliberately, aagahan niya yung dating niya para mabati siya ng mga synod participants. And walang basta lapit ka lang. Lapit ka lang sa No kanya. time limit. Wala. Well, of course, may you be conscious of the people who are waiting after you also. Ganon. Pero ganon siya. Hindi ka kailangan makipag-appointment, hindi ka kailangan maging too formal, ganon. Tapos ako nga, I felt very awkward kasi nakatayo sila, nakikipag-usap sa Santo Papa, na siyempre naka-wheelchair siya, hindi siya makatayo, ganon. Hindi ko maatim, nakakausapin ko siyang, nakayuko ako sa kanya, tapos siya nakatingala sa akin. So, ang ginawa ko, I grabbed the chair and I sat para eye to eye kami. And I could sense he appreciated that even more. Parang gusto talaga niya na yung magkapantay lang kayo. Bishop, ihabol ko lang ngayon, 2015 papal visit. Yeah. Maraming curious, ano ba nangyari behind the scenes doon sa Tacloban trip? Like, Okay. was he really prohibited from going to Tacloban, and did he really force his way into it? Paano po ba nangyari? Ganito, yung Tacloban trip, it was really being discouraged. By Security people, Government. oo, and they were saying, Holy Father, there's a typhoon coming, and it may be very difficult for the airplane to land, ganon. And but he said, let me talk to parang he spoke with the pilot, parang ganon, no? Parang he really went out of his way, parang sabi, sayang naman, I'm here already, parang ganon, no? Are you really sure you cannot land this plane? Parang ganon, no? Nagpilit talaga siya. Makulit, kinulit niya. Ay, oo, may kakulitan talaga. Paano po kakulitan niya? Well, yung actually may katigasan din ng kaunti ng ulo. Talaga. Nakita yun especially sa pagkakasakit niya eh. Dahil mga 2 weeks na siyang nag-uubo at pinapayuhan na siya na magpa-ospital. And then, laging sinasagot niya, ako nag-declare ng Year of Hope. Ako yung nag-invite sa mga tao na mag-pilgrimage sila. Tapos darating sa Rome na hindi nila makikita ang Pope. Sabi niya, baka ma-disappoint sila. So, he kept postponing it and he kept dismissing it na parang asthma lang. Yung pala may pneumonia na siya. So, yun, yung sinasabi ko pabiro na parang may katigasan ng ulo. Pag sinabi niyang, hindi muna ako magpapa-hospital. Later na lang, talagang nakakaroon na siya ng shortness of breath. So sa Tacloban, ganyan din? Well, Did he show impatience? Hindi naman. Doon sa Tacloban nga, yung sinasabihan siya na malakas ang hangin, uulan, you might have to wear a raincoat. Sabi niya, so what? I will wear a raincoat. Alam mo, basang-basa ang Santo Papa noon. And the funny thing was, yung Archbishop ng Palo, Leyte, si Archbishop John Du, yung suot niyang abito, may piping na pula, di ba? Ganyan yung mga suot ng mga Archbishop, di ba? Meron siyang fuchsia na piping, ganon. Nung mabasa yung kanyang cassock, nag-ano siya, ang tawag dito, para siyang nagbi-bleed. Yung nag-wear out yung pula. And then, pumapatak-patak na parang blood. Ang sabi ni Pope kay Archbishop John, you're bleeding. Sabi niya, no, Holy Father, it's just my cassock. Sabi niya, kasi mumurahin lang kasi yung kanyang sutana. Kaya nangupas yung sutana. Ngayon pong, you remembered all these good things about Pope Francis. What is your prayer that the next Pope would be? Well, na sana masustain yung vision of a synodal church in mission. Masustain sana yung invitation to a more listening church. Isang simbahang marunong makinig. Hindi lang simbahang pinakikinggan. Kasi totoo naman na, di ba, parang ang image namin,
preachers, ganon, you have to listen to us. But before we can ask people to listen to us, we have to be ready to listen to people ourselves. Baka yun ang malaking pagkukulang namin. And that might be the reason kung bakit in many instances bumababa ang kredibilidad ng simbahan. I cannot blame people, no? But siguro ito yung parang advice sa amin ni Pope Francis, no? Magpakumbaba naman ang simbahan. Bumabad naman, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Huwag yung uupo lang sa parokya at maghintay na dumating ang mga tao. Parang lumabas kayo, reach out to people. Kasi ang daming mga tao na, alam mo, kunyari kapag ako nakita ko yan nung Ash Wednesday at saka nung Palm Sunday, yung bang, these are the rare moments na ang mga dukha papasok ng simbahan. Yeah, kasi many of them, they don't even, ang mga typical parokyano, yung regular churchgoers, bagay, mga manong-manang, mga ganyan, sanay magsimba. But every now and then, yung hindi sanay magsimba, nandyan sila sa loob. May dala rin palaspas, o gusto rin ng ashes, ganun. Pero hindi papasok sa simbahan. Doon lang sila, sa mga plant boxes, sa mga gilid-gilid, ganun. Kaya sinasabi ko sa mga pare, naku, samantalan nyo na yung panahon, pumasok na nga sila. Yayain nyo lang, pumasok sa kaloob-looban ng simbahan, ganun. Paano sila papasok kung ang susungit natin, kung tipong ayaw natin magpapasok, nakachinelas, nakasando, ganyan naman sila, di ba? Ganon. They don't mean to disrespect the church. Parang sa kanila, parang okay na sa amin, dito na kami sa mga gilid-gilid. But if you go out and show them that they're also important, or kahit lagyan na lang ng sound system yung labas para marinig din nila ang salita ng Diyos, they will value that. And yun yung welcoming church na gustong mangyari talaga ni Pope Francis. Cardinal, alam naman natin na sa College of Cardinals, iba-iba yung schools of thought, no? Yeah. And if the next Pope would not be someone who is open to the synodal process, the synodal way, as a pastor, how would you help Catholics in the Philippines make sense of it, of what we expect to be a change in the church? Well, una sa lahat, Pat, parang I hope not. I hope hindi magkaganyan, no? Parang malakas ang tiwala ko na ang Holy Spirit, kasi yun ang papel ng Espiritu Santo, sustainer, parang ganun, no? Na yung mga vision sa simbahan, hindi yan nakapako lang sa isang personality. Yung tipong dahil siya ang Pope, pag alis niya, parang wala na, ganun. Hindi ganyan. Even the writings of Pope Benedict, of Pope John Paul, nandiyan pa rin sila. They're still part of the teaching authority of the church. Pero ako, I'm really hoping na masustain talaga yung direction that has been taken by Pope Francis. Ngayon, kung hindi, then maybe the Holy Spirit has a message to all of us. Baka sinasabi lang ng Holy Spirit, pag-igihan pa yung conversation, no? And never to exclude anybody, even those who disagree with us. Ganyan si Pope Francis. Yung never reduce the faith into an ideology. At dapat sa conversation, laging we come with an open mind. Hindi magsasara ng isip. Na wag yung tipong mag-cancel culture. Yung bang, because you don't think the same way as I do, hindi tayo pwedeng mag-usap. Hindi, kapatid mo pa rin yan. Yung ganun ba? Keep on, carry on with the conversation, and who knows, the time will come when the Holy Spirit, will make it possible na magkaroon tayo ng points of convergences talaga, na magtagpo-tagpo tayo. Ganyan. Ganyan naman ang what it means to be Catholic. First, to be respectful of diversity, because our concept of unity is not uniformity. Hindi yung pare-pareho tayo ng isip, parang gano'n. Hindi. Parang we start with a presupposition na magkakaiba tayo, pati sa personalidad. No? Let's begin with a respect of the otherness, and then makikita mo, pag nagtagpo-tagpo tayo, that's a higher level of unity that is respectful also of diversity.
Cardinal, one last question. It is an unavoidable question because so many people, Filipinos, are rooting for you or Cardinal Tagle, the Filipinos, si Cardinal Advincula. For the sake of the education of everyone, how would you address people who are rooting for the Filipinos in the conclave? Okay. Kanina nabanggit ko, walang candidates. Ito lang yung eleksyon na walang kandidato. Ito yung eleksyon na hindi ka sasabihan, ito yung mga pwedeng maging Santo Papa. Wala talaga. As in, ang obligasyon lang namin ay makilala ang isa't isa. So, we must do our homework. Ginagawa ko na rin yung homework ko. Parang, syempre, gasino na lang ang alam ko sa ibang mga kapatid na kardinal. So, when you get to meet them, they're so human. No? Kasi, kardinal, parang kala mo, taas-taas, nasa pedestal. Pero pag kami na yung nagtatagpo-tagpo, mga mabiro din, maloko din. Parang si Cardinal Chito Tagle, ba? Mga halakhak ng halakhak. Yan, no? Ayun, walang kandidato. Wag ho ninyong ipoproject ang concept natin ng halalan tulad ng nakagisnan nating mga halalan sa ating gobyerno. Alam natin there's something very sick about the way we conduct our elections, di ba? At kung papaano nagre-reinforce tayo ng tipo ng politika, ng pagpapadrino, at pagre-reinforce ng ayuda culture, yung gano'n, no? Disinformation, all of that is very sad, no? Dito, hindi siya election, kundi retreat siya talaga. And lagi ang tanong namin, hindi yung sinong gusto namin, kung sinong gusto ng Diyos na maging kapalit kay Pope Francis. And that requires a lot of discernment. Thank you very much, Cardinal. Sige.